Meron tayong Biblia, buksan natin ito sa Romans chapter 8. Romans chapter 8 verse 27 hanggang 39. Tayo po ay nasa huling bahagi na po ng ating serye, ang dakilang pagpapala ng Diyos. At alam natin kung ang dakilang pagpapala ng Diyos, ang biyayang kaligtasang gawa ng Diyos. Romans 8:27 to 39, ganito ang sinasabi. Ngunit ang Diyos na sumisiyasat ng mga puso ay nakakaalam kung ano ang kaisipan ng Espiritu, sapagat siya ang namamagitan dahil sa mga banal ayon sa kalooban ng Diyos. At nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay, ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, sa kanila na mga tinawag alinsunod sa Kanyang layunin. Sapagat ang mga nakilala niya ng una ay itinalaga naman niya na maging katulad sa larawan ng Kanyang anak, upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. At yaong mga itinalaga niya ay Kanya namang tinawag. At ang mga tinawag niya ay itinuring niyang ganap. At ang mga itinuring na ganap ay niluwalhati din naman niya. Ano nga ang ating sasabihin sa mga bagay na ito? Kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? Siya na hindi pinagkait ang Kanyang sariling anak, kundi binigay dahil sa ating lahat, bakit naman hindi bibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng mga bagay? Sino ang magsasakdal ng anuman laban sa mga pinili ng Diyos? Ang Diyos ang siyang umaaring ganap. Sino ang hahatol? Si Kristo Jesus na namatay? Oo, siyang muling binuhay mula sa mga patay, na siya ring nasa kanan ng Diyos, na siya ring namamagitan para sa atin. Sino makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kaharian ba? O ang kapigatian? O ang pag-uusig? O ang tagutom? O ang kahubaran? O ang panganib? O ang tabak? Gaya ng nasusulat, dahil sa iyo, kami pinapatay sa buong araw, kami ay itinuturing ng mga tupa sa kamatayan. Ito po ang salita ng Panginoon. At dito po ating makikita ang mga mamahaling pangako ng ating makapangyarihang Diyos. Precious promises of our powerful God. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa iyo pong dakilang pagpapala sa bawat isang sumampa. Mula sa iyong kapangyarihan para sa inyong tao. Nawa, ipaunawa niyo ito sa amin ngayong umaga. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Na alam natin na ipinagdiriwang ang ating pong independence, ang ating pong kalayaan mula po sa pananakop po ng iba't ibang bansa sa Pilipinas. At buong Pilipinas po ay nagbubunyi sa kalayaang ito. Pero wala na pong hihigit na pagdiriwang kung alam ng isang tao ang kanyang kalayaan mula sa kasalanan at siya po ay magkaroon ng totoong kaligtasan. Naibalik ko lamang po sa atin ang ating pong mga napag-aralan. Ating pong nakita ang kasaysayan ng kaligtasan. Una, ang pagbagsak ng tao sa kasalanan. Ikalawa, ang epekto ng pagbagsak ng tao sa kasalanan. At panghuli, nakita natin ang paglalarawan ng pagbagsak ng tao sa kasalanan. At alam natin ang kaligtasan, ito po ay minsanan lamang one-time event ito sa buhay ng tao. Ito po ay napapalooban ng mga biyaya ng Panginoon. At ito'y makikita natin sa order of salvation, yung pong kaayusan ng ating kaligtasan. Natanda po natin, ang kaligtasan po ay minsanan lang nangyayari sa buhay ng tao. Agad ito.
kapag ka ikaw ay naligtas. Ngunit, ating himayin ano ba ang nilalaman noong kaligtasan yon. Kung tawagin yan ay order of salvation. Now, gusto kong ipakita muli sa ating kalagitnaan yung pong ating pong pag-aaral tungkol sa order of salvation. At ang ating pangahawakan na talata dyan ay Romans chapter 8 verse 29 to 30 na sinasabi, sapagkat ang mga nakilala niya ng una pa ay itinalaga. Now, take note dun sa pagtilala at pagtatalaga. Itinalaga naman niya na maging katulad sa larawan ng kanyang anak upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. At yung mga itinalaga, ibig sabihin mga tinilala, mga pinili, itinalaga niya ay kanya namang tinawag. At ang mga tinawag niya ay itinuring niyang ganap. At ang mga itinuring na ganap ay niluwalhati din naman niya. So sa kayusan po ng ating kaligtasan, tanda natin, one-time event lang ito, minsan na lang ito, sabay-sabay po lahat yun. Isa lang niya. Pero ating hindi himay-himay kung ano pong kaganapan ng kaligtasan yon. Una, tayo po ay pinili. Tayo po ay nabuhay o tayo pinili dahil sa dakila at walang hanggang habag ng Diyos lamang. Kaya sabi sa Romans 9:16, ito hindi sa ating gawa, kundi mismong gawa lamang ng Diyos. Ephesians 1:4, tayo ay pinili bago palikhay ng mundo upang tayo ay maging banal at walang kapintasan. At dahil dyan, sa ating pagkapili, tayo po ay itinalaga. Itinalaga. At dito, sa pagtatalaga sa atin, meron siyang eternal purpose. At ang eternal purpose na ito ay tayo ay maging katulad sa larawan ni Kristo. Romans 8:29. Tayo ay maging banal at walang kapintasan. Yun po yung eternal plan of God. Tayo po'y pinili, wala pang mundo, pinili upang talaga na maging katulad ng kanyang bugtong na anak. Upang mangyari ito, yung pong tumatay ni Kristo, yung krus na yan po yung kasaysayan. Andiyan po yung kasaysayan ng kaligtasan. Dahil para maganap itong pinili at itinalaga, tayo po ay tinawag. At ang pagkatawag nito, ang siyang sanhi. No? Kung tawag ng effectual calling, sanhi ng ating muling kapanganatan at pagbabago. Natanda natin, sama-sama, minsan lang yan. Nung tayo tinawag, mga kapatid, tayo po'y pinanganak ni muli at binago, binigyan tayo ng bagong puso, bagong espiritu, at tayo pinananahanan ng espiritu ng Diyos, si Kristo. At dahil dyan, kabilang din dyan, kaloob dyan, ay ang pananampalataya, saving faith. At dahil tayo po ay pinanganak na muli at binago ang ating puso, nakakasampalataya tayo pabalik doon sa krus kay Kristo. Kaya tayo naligtas. Hindi mauna ang kaligtasan. Una, dapat ang tawag at kapanganakang muli, conversion, bago tayo makakasampalataya kay Kristo. At pagkatapos tayo po ay makapagsisisi ng ating mga kasalanan. At ang pananampalataya nito ay pananampalataya hanggang wakas. Hanggang sa pagdating ng Panginoon, yung mga buhay natin ay mabubuhay sa pananampalataya. At tayo rin ay magsisisi ng ating mga kasalanan sa araw-araw hanggang wakas. At dahil tayo po ay pinanganak na muli at tayo po ay binago at tayo naligtas ngayon, kaya po, ikalawa, tayo po ay inaring ganap. We are justified by faith alone. Wala pong works. Sapagkat yung faith natin at sa repentance, kaloob pa rin ng Diyos sa ating new regeneration and conversion. Hindi sa atin yun. At ang ating pag-aaring ganap, hindi sa gawa, kundi by faith alone. Tayo na-justified. At dahil tayo po ay na-justified, inaring ganap, ano pong mangyayari sa ating kasunod? Tayo po ay ginawang anak ng Diyos. We are adopted to His family. Mayroon tayong relasyon sa Diyos ngayon. So, maraming natuturo ngayon na lahat ng tao anak ng Diyos. Pero ayaw po sa order of salvation, nagiging anak ang Diyos kapag siya'y tinawag, siya'y pinanak na muli at na-convert, at siya'y sumampalataya sa
Panginoon, kaya inaring ganap at naging anak ng Diyos. At hindi lang paging anak ng Diyos, tayo po ngayon, susunod, ay mamuhay sa kabanalan. Kaya tayo po'y mamumuhay bilang bago, converted tayo. Kaya tayo mamumuhay sa kabanalan. Imposible sa isang Kristiyano na binago ang puso na hindi makapamumuhay sa kabanalan. Sapagkat ang sabi sa Hebrews chapter 12 verse 14, kung walang kabanalan, kailanman hindi mo makikita ang Diyos, sapagkat sa simula pa lamang hindi ka na ligtas. So ngayon, tayo magpapatuloy sa kabanalan. Yung kabanalan dito ay ang definitive and progressive. Pag sinabing definitive, gawa ng Diyos yan, from pinili, tinalaga, tinawag, restoration, conversion, pag-aaring ganap, gawa ng Diyos yan, definitive yan. Siya lang nakakagawa niyan. Pero dito ngayon papasok yung ating katungkulan. Dahil tayo'y converted, nagmumuhay tayo sa kabanalan. Progressive ito. Ang progressive ito, sinasabi, hanggang katapusan. Yung progression na ito ng ating pananampalataya, yung kabanalan natin, ay gawa ng ating pagiging anak at gawa din ng ating pananampalataya. Kaya tayo ay mag-persevere, magpapatuloy, magtitiis hanggang wakas. Di ba? Sa Matthew chapter 24 verse 13, I think, na ang sino mang magtitiis hanggang wakas, siyang maliligtas. Sapagkat nangyari sa kanya, pinili, tinalaga, tinawag, pinanganak na muli, converted, narin na naging anak ng Diyos, ay namumuhay sa kabanalan hanggang wakas. Mananabili siya, magpapatuloy siya, dahil siya po ay inaalalain ng Diyos, preserved by God. Bumagsak ka man, tatayo kang muli, hindi dahil sa lakas, kundi dahil sa biyaya ng Diyos yung gawa niya. Kaya dito, mayroon tayong bagong relasyon sa kapangyarihan ng kasalanan. Ito yung ating remaining sin. Pero hindi na tayo alipin dyan. Sapagkat tayo po'y pinatawad na doon, nung tayo po'y ma-regenerate and converted. Sumampalataya kay Diyos, ating pinagsisihan ng kasalanan, kaya tayo ay naring ganap, naging anak ng Diyos, at kapamuhay sa kabanalan. At pagkatapos yan, natural, ang huli, yan po ang tinatawag na glorification. Pag sinabing glorification, yung time na kumpletong pagkahubog ng ating larawan kay Kristo. We are like Christ. Ang ating katawan ay magiging glorified. Yan ang sinabi sa Philippians chapter 3 verse 20 to 21. Naghihintay tayo ng muling pagbabalik ni Kristo. In a twinkling of an eye, 1 Corinthians 15:51, we will be changed. Tayo'y babaguhin tulad ng katawan ng ating Panginoon. Pero ito mga kapatid, tanda natin, isang event lang yan, minsanan lang yan nangyayari sa buhay ng isang makasalanan. Kapag siya'y naligtas, yan po ang nangyayari sa kanya. Ang ating tungkulin ngayon ay dito, sa kabanalan. At ang turo ngayon, karamihan, ay magpakabanal ka, gumawa ka ng mabuti upang maligtas ka. Tama ba yun? Paano ba ang pagliligtas? Gawa ng Diyos sa pagpili, gawa ng Diyos sa pagtatalaga, gawa ng Diyos na ikay tawagin sa Ebanghelyo upang ikay panganak na muli at ikaw ay mabago nang sa ganon ikay ariing ganap ng Diyos. Kaya ka makakagawa ng kabutihan. So ang kabutihang gawa ng tao hindi makapagliligtas, kundi ang kabutihang nagagawa ng isang nagsasabing Kristiyano dahil siya ay naligtas. So ang mabuting gawa, hindi yan nakapagliligtas. At ang ating pananampalataya, pagdating sa evangelism, dito nagsisimula, dito ang panawagan ng gospel. Magsisi kayo at sumampalataya. Sapagkat sa pangangaral, baka siya na ay pinili, tinalaga at tinawag na siya. Kaya nga, ang panawagan natin, magsisi at sumampalataya sa ating Panginoong Yesus. At malalaman natin yan sapagkat talagang siya po ay susunod sa Panginoon. Makikinig siya sa pangangaral ng salita ng Panginoon. At makikita natin magbabago ng kanyang buhay. Magbabago yan. Makikita natin pag-aari ganap. At ito'y kasalukuyan natin gagawin. We will persevere unto the end. Yun ang buhay Kristiyano. Nakikipagdigma sa kasalanang nasa atin. Nakikipagdigma sa tukso ng sanlibutan. Nakikipagdigma tayo sa lalang ng dyablo.
sa ating buhay. Yan ang buhay Kristiyano. Christian life is a battle. Ito ay digmaan habang tayo naghihintay sa ating Panginoon. Pero tanda natin, minsanan lang pangyayari sa buhay ng tao. Atin lang hinihimay-himay para maluwalhati natin ang Diyos kung anong ginawa ng Diyos sa ating kaligtasan. Hindi yung kung anong nagawa ng tao sa kaligtasan para maligtas. Ang tao nagkakagawa ng mabubuting gawa, yung means of grace, dahil siya ay ligtas na. Okay? Ligtas na. Ngayon naman, dahil tayo po ay naligtas na o ang Kristiyano'y may katiyakan na, ito ngayon ang ating tatalakayin. Romans chapter 8, verse 27 to 39. Itong buhay natin. Itong buhay natin na kailangan tayo mag-persevere unto the end. Narito po ang mga precious promises of our powerful God. Mga precious promises. Now, ilan lamang ito sa tatalakay natin. Tignan natin ang 5 pangako ng Diyos. Yung mahalagang pangako ng Diyos sa isang Kristiyano. At kung ikay wala pang relasyon kay Kristo, hindi ko alam ngayon sa iyong pakikinig, baka ikay tinawag na sapagkat hindi aksidente napunta ka rito. Tanda natin, ang pagtawag ng Diyos mayroon 2 klase. Outer calling and inward calling. Pag sinabing outer calling, ikaw ay naimbitahan sa pangangaral para makapakinig ng gospel. Ang inward calling, habang nakikinig ka ng pangangaral, ikaw ay ipinapanganak muli at that time at ikaw ay kino-convert. Now, tumitibay ang iyong kapanganakang muli dahil naunawaan mo yung salita at doon tumitibay ang iyong paniniwala na ikaw ay anak ng Diyos. At kailangan mong mamuhay sa kabanalan, tungkulin mo na yan. Kaya, ngayon pa lamang umaga, sa first time mong pakikinig, makinig kang maigi, sapagkat ang Diyos ang nagbubukas ng puso. Tulad ni Lydia, binubuksan niya upang maunawaan niya. Pag sinabing bubuksan ng puso, ipinapanganak ang uli. At makikita mo yung pagkamakasalanan, wala kang ibang gawin kundi magsisi. At nakikita mo ang iyong kaligtasan, walang iba kundi si Kristo lamang. Ngayon, tignan natin ang 5 precious promises ng Panginoon. Sa mga Kristiyano, una, taglay niya ang pangakong panalangin. Tayo'y nananalangin, bunga yan ng ating kaligtasan. Maraming taong nananalangin, bunga ng kanyang pagkareliyoso lamang. Pero ang panalangin ng Kristiyano ay bunga ng kanyang kaligtasan. Pero ang tinutukoy natin dito, taglay niya ang mga panalangin nino. Basahin natin ang Romans 8:27. Unang panalangin sa bawat Kristiyano, kaya hindi ka talaga tuluyang babagsak. Maaring daranas ka ng mga paghihirap dahil sa iyong kasalanan, pero dahil sa panalangin ito na ginagawa sa iyo, ito po, Romans 27. Ngunit ang Diyos na sumisiyasat ng mga puso ay nakakaalam kung anong kaisipan ng Espiritu. Sapagkat siya ang namamagitan. Sino rin namamagitan? Ang Diyos Espiritu ang namamagitan dahil sa mga banal ayon sa kalooban ng Diyos. Ang Espiritu mismo ang siyang nananalangin sa atin, siya yung namamagitan sa atin sa Diyos. At ang Espiritu Santo mismo nakababatid kung ano yung tinatago natin sa ating loob. At ang Espiritu mismo namamagitan upang tayo makapanumbalik sa Diyos. Hindi sa ating sarili, sapagkat tayo'y mahina, tayo'y makasalanan. Pero dahil ang Espiritu Santo ay nananalangin para sa atin, purihin ang Diyos. Purihin siya. Hindi sa ating sariling lakas. Ako'y gusto ko nang bumalik talaga. Pero hindi mo nakikita, ikay nakakabalik dahil ang banal na Espiritu ang namamagitan sa iyo. It is by grace of God
Hindi sa ating lakas. Kaya wala tayong may pagmamalaki sa ating pagiging Kristiyano. At ikalawa, hindi lamang ang banal na Espiritu, pero tignan natin ang 34. Sino ang hahatol? Si Kristo Jesus na namatay? Oo. Siyang muling binuhay mula sa mga patay, na siya ring nasa kanan ng Diyos. Siya yung nakaupo sa kanan ng Diyos, na siya ring namamagitan para sa atin. Si Kristo mismo ang namamagitan sa Ama para sa atin. At sinasabi niya, Ama, ibalik mong taong yan, kinamatayan ko yan. Yung pag-ibig mo, ginawa ko para sa Kanya, sa kabila ng Kanyang pagkamakasalanan, sa kabila ng Kanyang kahinaan, bumagsak siya, pero ako'y nananalangin sa iyo, ibalik mo siya. Kaya ang banal na Espiritu ay pumupunta sa Kanya upang siya ibangon at dalhin sa tamang landas, sapagkat ikaw ay naliligaw. Purihin mo ang Diyos! Purihin mo ang Diyos. At yan ang dapat tanawin natin ng utang na loob sa Diyos. Hindi dahil sa ating lakas. Di ba at napakabiyaya ng buhay Kristiyano kung ikay totoong naligtas? Ngunit kung ikaw ay hindi totoong naligtas, once bumagsak ka, tuluyang kang babagsak. Kailangan mong maligtas ng totoo. Ngayon, kung ikaw ay talagang Kristiyano, paano natin malaman? Basahin natin 1 Corinthians 15 verse 1 and 2. 1 Corinthians 15, 1 and 2. Ganito ang sabi ni Pablo sa mga mananampalataya Kristiyano. Ngayon, mga kapatid, ipinapaalala ko sa inyo ang magandang balita. Ano yung magandang balita? Gospel, Ebanghelyo. Yung ating napakinggan para tayo ay magkaroon ng panampalataya o maligtas. Pinaalala ko sa inyo ang magandang balita na ipinangaral ko sa inyo na inyo nang tinanggap, na siya naman inyong pinaninindigan. Nakita niyo ang isang Kristiyano, tinanggap ang Ebanghelyo, pinaninindigan, na sa pamamagitan nito, kayo'y ligtas. Ang tao po'y naliligtas sa pamamagitan ng kanyang pagtanggap at panindigan sa mabuting balita. At alam natin kung sino yung mabuting balita. Kasunod dyan, verse 4, 3-4. Jesu Kristo namatay, nagdusa, namatay, at muling nabuhay. Yun ang mabuting balita. Kaya sabi sa verse 2, sa pamagitan nito kayo iligtas kung matatag ninyo itong panghawakan, malibang kayo'y sumampalataya na walang kabuluhan. Now, kung ikaw nagsasabing Kristiyano ka, pero wala ka talagang paghahawak na matatag, na pinaniwalaan mo talaga ang Ebanghelyo, nagpo-profess ka lang Kristiyano, kaya pag bumagsak ka, tuloy-tuloy ka. Pero kung Kristiyano ka, di ba't napakabiyaya na tayo maging Kristiyano, sapagkat mismong banal na Espiritong nananalangin sa iyo, mismo ang Panginoon na mamagitan sa iyo sa Diyos. Kaya wala po tayo may pagmamalaki pagdating po sa ating kaligtasan. At dahil dyan, dahil tayo pinanalangin ng banal na Espiritu, pinanalangin tayo Kristo, inaasahan din ng Diyos na ang mga naligtas ay nananalangin. Sapagkat hindi rin po tayo makakatayo kung walang pag-amin ng ating kasalanan. Na walang pagkilala na ako'y nagkamali. Na walang pagkilala na kailangan kong manumbalik sa Diyos. Pero sa likod niyan, gawan ng Espiritu Santo at ni Kristo. Kaya inaasahan din ang mga naligtas will persevere sa panalangin. Tulad na sinabi sa Matthew chapter 6 verse 5, ang sabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, kapag kayo ay nananalangin, huwag kayong maging tulad sa mga mapagkunwari. Na ang gusto ko na makita rito, ina-assume ng Panginoon na ang isang mananampalataya ay nananalangin. Yung salitang kapag, hindi po kung, kundi kapag. Sa English, whenever, when you pray, sa sandaling ikayo'y manalangin, ibig sabihin, inaasahan na ng Panginoon na ang kanyang mga alagad ay nananalangin. Kaya sa English nga, sabi, when you pray, you are not to be like the hypocrites. Sapagkat ang hypocrites, mananalangin sila kung kailan nila gusto. If, ang sabi doon, if you pray. Kaya inaasahan ng Diyos ng totoong Kristiyano ay nananalangin.
Hindi po yan if, kundi whenever or when. Sa Greek ay hotan. Ibig sabihin, sa sandaling ikaw ay manalangin. So nakita nyo, taglay natin ang pangako, ang mahalagang pangako ng Diyos, yung kanyang pangapanalangin sa atin. Kaya inaasahan din tayo dapat manalangin. Ikalawa, taglay natin ang kanyang pangakong providensya. Providensya. Ano yung providensya? Ang kanyang pamamahala sa lahat ng bagay. Pamamahala ng Diyos sa lahat ng panahon, pamamahala ng Diyos sa lahat ng pangyayari, pamamahala ng Diyos sa lahat ng oras, sa lahat ng lugar. Meaning to say, ang Diyos po ang may control ng lahat ng bagay. Walang aksidente. Siyang namamahala sa lahat ng bagay na maaaring mangyari. Romans 8:28. Ganito ang sabi, at nalalaman natin, sino ang sinasabing nakakaalam ng providence of God? Kristiyano. Kristiyano lamang. At nalalaman natin, bakit po? Sapagkat ang mga hindi Kristiyano, sila po ay naniniwala sa kapalaran. Wala pong kapalaran. Kung tawagin yan sa Biblia ay providensya, ang Diyos may control. Kapalaran kasi, baka swertihin, itong kapalaran ko, wala na akong magagawa. Hindi po. Yang nangyari sa iyo ay providensya ng Diyos upang makita mo ang pangangailangan mo sa Kanya. Okay? In everything, nasabi, and we know that God causes all things to work together for good to those who love God. Ang sabi diyan, at nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay, ang Diyos ang gumagawa. Siyang sanhi ng gumagawa ng lahat ng bagay. Para saan? Para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Sino yung nagmamahal sa Kanya? Natural. Yung mga binigyan ng bagong puso. Converted. Dati, puot siya sa Diyos. Pero nung siya po ay na-regenerate at na-convert, may bago siyang puso at espiritu, kaya umiibig siya sa Diyos. At lahat ng pangyayari, pag ikay bumagsak, kung ikay nasa mabuting kalagayan, gawa ng Diyos yun. All things works together. In all things, in all things. God works in all things. Ang Diyos ang gumagawa for the good of His people. To those, ang sabi niya, sa kanila na mga tinawag alinsunod sa Kanyang layunin. Anong sabi? Tinawag. Anong layunin? Maging katulad ni Kristo. Kaya lahat po na nangyari sa buhay natin, masama man sa tingin natin, kawalang pag-asa minsan, kamatayan ng ating minamahal, pero ang Diyos po hindi nagkamali para sa ikabubuti mo. Kaya huwag kang mapuot sa Diyos. Huwag kang magalit sa Diyos. Mayroong isang kasaysayan na patutuon natin dito na masama ang loob niya ng Diyos dahil kinuha yung anak nila. 9 months niyang dinala. Tapos sinapupunan. At kinuha lang. Kaya nawala ang nanlamig siya sa Diyos. Pero hindi tumigil ang providensya ng Diyos sa buhay niya. Ang kulit. Laging mayroong gawain sa kanilang lugar. Kilala niyo yun? Nasaan? Bakit wala? Ganon? Okay. Maraming nagagalit sa Diyos dahil hindi nila kilala ang Diyos kailanman. Kung gaano siya kabuti. But para doon sa mga naging anak ng Diyos, and we know. Nalalaman natin. Kaya kung Kristiyano ka, huwag kang magalit sa Diyos. Huwag kang magtampo sa Diyos sapagkat kung nagtatampo ka, hindi mo kilala ang Diyos ng personal sa buhay mo. Wala kang kaugnayan sa Kanya. Sapagkat ang sabi rito, at nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay, ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umibig sa Kanya, sa kanila na mga tinawag alinsunod sa Kanyang layunin. Hindi aksidente ang lahat na nangyari sa buhay natin. Whether ito'y masama sa tingin natin, kawalang pag-asa sa tingin natin, mabuti sa atin, huwag natin ipaghambog yung ating pag-unlad sa buhay.
that thing ginawa sa iyo for your own good. Sapagkat minsan pagka yumayaman ka, nalalayo ka sa Diyos eh. So, ang sabi dyan, apat na katiyakan dyan, no? Sa promises na ito, sa Romans 8:28, may apat na pangako. Una, ang sabi dyan, and we know, ibig sabihin, tiyak. Tiyak ang providensya ng Diyos sa atin. Hindi nagkakamali. At ang sabi, all things, ibig sabihin, sa lahat ng bagay, malawak ang saklaw ng providensya ng Diyos. Lahat ng panahon, lahat ng lugar, lahat ng pangyayari, hawak ng providensya ng Diyos. Kaya wala kang dapat aalala sa buhay mo kung ikay Kristiyano. At hindi lang yon, may kaaliwan tayo, may comfort. Why? Because we know that God worked together in all things. Ang Diyos ang gumagawa for our good. Kaya hindi po masama ang nangyayari sa buhay natin. May pandemic man ito, may karamdaman man, namatayan man tayo, mga kapatid, alam ng Diyos yun. Masakit dahil nawalan tayo. Nagkasakit man tayo, naubusan tayo ng pera, alam natin, may layunin ng Panginoon. Huwag natin gawin na, kawawa ko yung wala na. No, mabuti nga sa iyo dahil ikaw ay tumibay sa Panginoon. At ito po ay para sa Kristiyano lamang. Sama naman yan. Sinabi ng Romans 8:28. All things work together for good to those who love God. Sino makakaibig sa Diyos ng totoo? Yung mga na-regenerate and converted. Christian. Yun po ang... Kaya lahat ng bagay, masama man o mabuti ang nangyayari sa atin, huwag tayong gumawa ng mga dahilan para baliwalaan natin ang providence of God. Nangyayari yan sa iyo dahil nais ng Panginoon ipakita sa iyo, kailangan mo ako kapag mayroon kang ganito. Hindi ang dahilan para kalimutan mo kung kaligtaan mo. Yan ay dahilan ng iyong kasalanan. Huwag kang paalipin dyan sa kasalanang nananatili sa iyo. Kaya ka hindi lumalago sa iyong fellowship and relationship with God. Lumalago ka marahil sa intellectual knowledge, pero when it comes to yung Christian life, spiritual life, hindi ka lumalago. Dahil mismo maliit, sakit sa kuko, bagsak ka kaagad. Dinadahilan mo kaagad na para bang emergency. Fight a good fight of faith and be faithful unto death. Yan ang buhay ng Kristiyano, tumatayo. Kahit na sinisilaban, umaawit yan sa pagpupuri. Hindi yan umiyak at self-pity, patay na ako. No. Ang totoong Kristiyano, samantalang sila'y grabe ang kanilang paghihirap, lalo pa silang tumatayo. More than conqueror, kung tawagin. Ikatlo, taglay natin ang kanyang pangakong perfection. Perfection, yung ating pagiging ganap. Actually, maturity. Wala pang perfect. Verse 29 to 30, ganito ang sabi. Sapagat ang mga nakilala niya ng una pa, ay tinalaga naman niya na maging katulad sa larawan ng kanyang anak, upang siya maging panganay sa maraming magkakapatid. At yaong mga itinalaga, niya ay kanya namang tinawag, at ang mga tinawag niya ay tinuring niyang ganap, at ang mga itinuring na ganap ay niluwalhati din naman niya. Itinuring na ganap. Wala pa man tayo, mga kapatid, sa langit, we are already glorified. Kaya may doctrines na now and not yet. Taglay natin ang eternal life in this life, pero ang ating kapuspusang eternal life ay sa langit pa lamang. Wala pa tayo sa langit, pero taglay na natin. Kung tawagin yan, now and not yet. Kaya tayo ay namumuhay bilang mga anak ng Diyos habang nasa lupa, pero ang kapuspusan nito ay pagdating sa langit. Pagdating po sa glorification. Tayo'y pinili
Anong pagkakapil na sa atin for Ephesians chapter 1 verse 4? We are chosen before the foundation of the world that we may become holy and without blame. Walang kapintasan. Hindi po perfect, pero blameless. Walang kapintasan. Pinili tayo sa isang tiyak na layunin. At ang layunin yan, John Romans 29 and 30, una, itinalaga tayo sa perfection. Ikalawa, tinawag tayo sa perfection, toward perfection. We are justified for perfection. And we are glorified for perfection. Ito ang kalakasan natin, Kristiyano. Habang tayo mahina dito sa mundo, sa ating katawan, physical, sa ating possession, ano pa man mga kapatid, but we are strong. We are mighty in the hands of God, sapagkat ang layunin ng Diyos is toward perfection. Habang tayo po ay nasasaktan tulad po ng isang imahen, pagka gumagawa ka, mayroon kang kinakarve, masasaktan talaga kung may buhay lang yon. Sa Bisaya pa, sapsapan ba? No? Kakayasin para kuminis, yan ang buhay natin, kinakayas tayo sa ating mga remaining sins. Masakit yun. Dinidisiplinan tayo para tayo maging blameless. Holy and blameless. Pang-apat at panghuli, mga kapatid. Taglay natin ang pangakong, pang-apat na pala, pangakong provisions. Panustos po, mga kapatid. Sabi ni David sa Psalms, simula nung bata pa raw siya hanggang siya'y tumanda, wala pa siyang nakikitang gumagapang sa gutom ng mga anak ng Diyos. Totoo ba yun? Totoo ba yun? Yes. Wala pang nagkikahos. Gumagapang, gugutom ako. Ako'y Kristiyano. Wala pa tayong makitang ganon. Bakit po? Laging ang Diyos natin ay nagtutustos ng ating lahat ng kailangan. Mula sa physical, emotional, spiritual, lahat po. Verse 31 to 34, ganito ang sabi. Ano nga ang ating sasabihin sa mga bagay na ito? Ano yon? Sabi roon sa verse 28, all things. Ano nga ang sasabihin natin sa mga bagay na ito? Kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? Sometimes, ang kalaban natin, ang ating environment. Kalaban natin ang ating kapitbahay. Kalaban natin ang lahat ng pangyayari. Wala tayong trabaho. Marami tayong utang. Sometimes. Pero sabi dyan, ano nga ang sabihin natin sa mga bagay ito? Kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? Then 32, siya na hindi ipinagkait ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat. Bakit naman hindi ibibigay sa atin nang walang bayad ang lahat ng mga bagay? Sino magsasakdal ng anuman laban sa pinili ng Diyos? Ang Diyos? Ang siyang umaaring ganap sa atin. Sino ang hahatol? Hahatulan ba tayo kaya tayo nagkaganito ang buhay natin, hatulad tayo ni si Kristo? Ganun ba? Si Kristo, nang sabi diyan, na siyang muling binuhay mula sa mga patay, na siya ring nasa kanan ng Diyos, na siya ring namamagitan para sa atin, ang siyang hahatol? Kailanman hindi po. Kundi siya ang nagpo-provide sa atin ng lahat. Even to our trials and temptations. 1 Corinthians 10:13, na walang mga pag-uusik o temptations na dumarating sa iyo na hindi common sa lahat ng Kristiyano. Pare-pareho lang. At kung hindi natin kayang harapin, ang Diyos ang gumagawa ng way out. Ang Diyos ang gumagawa, nagpo-provide ng ating daan upang tayo po ay makapanagumpay sa anumang temptations and trials. Kaya nga makikita natin, ang Diyos po ay provider natin sa ating tulong. He is our helper. Romans 8:31. Hindi lamang siyang ating provider sa lahat ng material, anumang kailangan natin. Verse 32. Siya po ang nagtutustos sa atin
At verse 33, siya po yung nagtatanggol sa atin sa lahat ng ating kalagayan. Siya ang ating defender. At 34, siya ang ating mediator. Siya ang ating tagapamagitan. Lahat po ay hindi kailanman mabibigo. Maring nabibigo ka dahil sa malimong pangarap, malimong ambisyon, malimong desire, malimong hangarin. Hindi natupad dahil alam ng Diyos, ikasasama yon. But in all things, God works together for your own good. At dahil doon, tayo po ay nagluluksa, nasabi natin, Kristiyano ko pero bigo, sapagkat ayaw ng Panginoon. So wala pong kabiguan. Actually, ang bawat Kristiyano, tumanda ka man binata, tumanda ka man dalaga, nagkaroon ka man ng karamdaman, kapansanan, hindi ka bigo. All things, God works all things, in all things, for your good. Kaya dapat ang mga Kristiyano hindi po nagluluksa kapag hindi nakamit ang gusto niya. God knows better than you are. Kaya dapat lang magtiwala tayo. Wala pong kabiguan. Sabi ng Panginoon, Hebrews 13 verse 5, I will never leave you nor forsake you. Sa isang kondisyon, what is that condition? Do not be covetous. Huwag kang maging mapaghangad. Hebrews 13 verse 5, yan ang context eh. Huwag kang maging sakim o mapaghangad, sapagkat I will never leave you nor forsake you. Then, lastly, mga kapatid, panghuling pangako ng Diyos sa taglay natin. Ano yung mga pangakong taglay natin? Unang-una, ang kanyang mga panalangin. Mapalad tayo. Ikalawa, ang kanyang providensya. Wala pong nangyayaring aksidente sa buhay natin. Lahat para sa ating kabubuti. At ikatlo, tayo po ay hinuhubog para sa glorification, perfection. Pangapat, tayo po'y pinuprovide ng Panginoon in all things. At panglima, taglay natin ang kanyang pangakong presensya. Well, God is omniscient, God is omnipresent, pero hindi yun eh. Yung kanyang special na presence na sa atin bilang kanyang anak. Verse 35, 39, kaya pagdating sa 35, 39, itong dapat nating alalahanin. Kung kasama natin ang Diyos, walang sino mang maaaring lumaban sa atin sa Diyos. Ang sabi, sino ang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang pag-ibig ni Kristo ay nasa atin. Pag-ibig ng Diyos nasa atin. Romans 5:5, no? Na ang pag-ibig ng Diyos ibinuo sa ating puso. Kailan yon? Sa conversion and regeneration. Lahat ng graces binigay sa atin doon. Ang pag-ibig ng Diyos nasa atin. Sino makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kahirapan ba? O ang kapigatian? O ang pag-uusig? O ang tagutom? O ang kahubaran? O ang panganib? O ang tabak? Gaya ng nasusulat, dahil sa iyo kami pinapatay sa buong araw, kami ay tinuturing na mga tupa sa katayan. Now, gusto kong tignan natin yung salita, gaya ng nasusulat, dahil sa iyo. Mga kapatid, marami pong interpretation dito na maring ito'y dahil sa Diyos, kami pinapatay, sabi ni Paul, di kaya dahil sa iyo, maring tinutukoy siya, may kausap siya, pero actually, yung iyo dyan, tumutukoy po sa lahat ng believers. Ang sabi ni Paul, dahil sa lahat sa inyo mga kapatid ko, kami pinapatay sa buong araw, kami ay tinuturing ng mga tupa sa katayan. Bakit po? Napakatigas ng ulo itong si Pablo, walang tigil po sa pangangaral, pagtuturo, pagpapatibay sa lahat ng namimigati sa mga persecution. Dahil alam ni Pablo kung anong kalagayan ng isang Kristiyano. At dahil doon, ang mga Kristiyano rin tinatanggap ang mabibigat na persecutions dahil kilala nila ang Diyos. Wala pong makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. 37, ngunit sa lahat ng mga bagay na ito, tayo higit pa sa mga nagtatagumpay sa pamagitan niya na sa atin ay umibig. Sapagkat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, niyang buhay
ni ang mga anghel, ni ang mga pinuno, ni ang mga bagay na kasalukuyan, ni ang mga bagay na darating, ni ang mga bagay mga kapangyarihan, ni ang kataasan, ni ang kalaliman, ni ang alinpamang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Dalhin natin yan sa ating puso, mga kapatid. Taglay natin ang kanyang presensya saan man tayo magtungo. Sa lahat ng problema, no one can separate us from anumang problems. No one can separate us from any persecutions. No one can separate us from any powers. Powers in the air and powers in the land. Wala po. At wala pong makapagpapahiwalay sa atin sa persona ng ating Panginoong Hesus. Tandaan niyo yung footprints in the sand, madalas yung gamitin illustration. Isang tao na masayang-masaya, lalakad sa tabing dagat, masayang-saya sapagkat hindi siya iniwan ng Panginoon. Hawak niya ang pangako ng Diyos, I will never leave you nor forsake you. Sa tuwing sila ay maglalakad, hindi man niya nakikita ang persona ng ating Panginoon, pero nakikita niyang yapak. Lumalakad sila araw-araw, kumakanta siya, kakausap niya ang Panginoon, alam niyang nandiyan ang Panginoon. But one day, dumanas siya ng matinding pagsubok. Persecution, matindi, halos kamatay niya sa kalungkutan at pamimigati. Pinalakas niya ang loob at muli siya nagpunta muli sa tabing dagat upang kausapin ng Panginoon. Tinatawag nga ang Panginoon habang lumalakad siya. Wala siyang makitang yapak. Umiyak siya, sabi niya, Panginoon, kung kailan kita kailangan, bakit nawawala ka? Di ba sabi mo, di mo ko iwan? Hindi po babayaan. Umiyak siya. At ang sa likod niya, isang yapak lang, kanyang yapak. Pero mamaya nagsalita ang Panginoon ayon sa kwento. Anak, hindi kita iniwan. Kaya isang yapak lang ang nakikita mo, dahil yapak mo ang nakikita mo, dahil ako'y karga-karga mo sa iyong kandungan. Hindi kita iiwan. Apply yan sa atin, sa ating pananampalataya, sa ating dakilang kaligtasan gawa ng Diyos. Hindi tayo kailanman iiwan ng Diyos. Now, alam natin maraming napapahamak dahil sa mga pangako. Pangako ng boyfriend, pangako ng girlfriend, hindi natutupad. Karamihan. Kabiguan. Pangako ng politika, na paunlarin, na ganito. Lahat po nabibigo, nadidismaya ang mga tao. Tanging pangako lamang ng Diyos. Old Testament and New Testament, parehong pinangako ang salitang ito. Sa kapwa, tao, bayan ng Diyos sa Old Testament, ang Israel, at bayan ng Diyos sa New Testament, ang Christians. I will never leave you nor forsake you. Yan po ang precious promises of our powerful God. Amen. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa dakilang at precious na mga pangako ninyo na siya nagpapatibay ng aming pong paninindigan, ng aming pananampalataya at ng aming doktrinang sinasampalatayanan. Salamat po, Ama, ng aming pananampalataya ay founded sa iyo pong eternal word, powerful word, na aming pong tinatanggap at ipinamumuhay. Maraming salamat po, itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.